Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 251 Ang babae na nakaputi. Ayaw sabihin ni Shitstrong sa iba ang tungkol sa katawan na nakasabit sa lubod sa loob ng silid. Ayaw niyang isipin ng sinuman na natatakot siya sa isang bangkay, lalo na't isa siyang forensic pathologist. Ang pagiging matakot sa isang bangkay ay magiging isang lubos na kahihiyan para kay Shitstrong, at hindi niya maisip ang uri ng pangungutya na kakaharapin niya kung malaman ng iba. Kaya, kailangan niyang kumilos na parang wala siyang nakita. Joke. Dumilim ang mukha ni Ava habang sinasaway si Shitstrong sa napakaseryosong tono. Shitstrong, may iniimbestigahan kaming krimen dito. Sa tingin mo ba nararapat na magbiro ng mga ganitong oras? Paano kung ang pagsigaw mo ay natakot kay Mia? Tapos lahat ng pagsisikap natin sa ang pagpunta dito ay walang kabuluhan. Nang mapagtantong nagalit si Ava, mabilis na iniuko ni Shitstrong ang kanyang ulo at humingi ng tawad kay Ava na parang pinarurusahan na aso. Sarge, I'm sorry. Sarge, I was wrong. Sarge, I promise I'll never make the same mistake again. Hindi pinansin ni Ava si Shitstrong at humakbang patungo sa kwarto. Pagpasok pa lang niya ay may narinig siyang kalabog. Ang katawan na nakasabit sa lubod ay biglang nagsimulang umikot, at ang kombinasyon ng twisting rope at ang light fixture ay lumikha ng nakakatakot na ingay. Lawak! Lawak! Ah! Ah! Sa sobrang takot, napasigaw si Ava at tumakbo pabalik sa pinto. Nang makita ang takot na mukha ni Ava, tumawa si Dino. He cheekily asked, Sarge, nagbibiro ka rin ba sa amin? Joking. Joke about your ass. Tinapik-tapik ni Ava ang kanyang dibdib, nanginginig ang kanyang perpektong mga ari-arian. Nang kumalma siya, sinabi niya, may isang babaeng nakaputi na nakasabit sa ilaw sa silid. Parang nagbigti siya. Natakot ka ba sa nakabiti na babaeng nakaputi, Sarge? O dahil parang pamilyar yung babae kaya natakot ka? Natarante si Ava sa sinabi ni Dino. Pakiramdam niya ay may nakapailalim na mensahe, kaya nagtataka siyang nagtanong, familiar na babaeng nakaputi, ano ang ibig mong sabihin? Sarge, pagpasok mo sa kwarto, nakatalikod siguro yung babaeng nakaputi no? Hindi mo ba nakita ang mukha niya? Hindi mo ba naisip na napakapamilyar niya? I was almost scared to death. How could I possibly clear see her face? Isa pa, iminungkahi mo na dapat ko siyang hanapin na napakapamilyar. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, Sarge, dapat kilalanin mo siya. At ngayon mo lang siya nakilala. Can you stop speaking in riddles? Kilala mo ba kung sino ang babaeng nakaputi? Jen Flower. Sa kanyang pagbigkas ng pangalan na iyon, lahat ng naruroon ay nataranta. Imposible. Paanong naging Jen Flower iyon? Dinala na ang bangkay niya sa police department. Paano kaya ito narito? Si Shitstrong ang unang nagpahayag ng kanyang hindi pagkakasundo. Seeing is believing. Let's go have a look. Inakay ni Dino ang lahat pabalik sa kwarto. Noon, nakatalikod na ang mukha ni Jen Flower, nakaharap sa entrance ng kwarto. Nang makita ni Ava ang pamilyar na mukha, natigilan siya sa katahimikan. Ito ay tunay na Jen Flower, ang katawan na nakasabit sa kisame beam ay Jen Flower nga. Paano narito ang katawan ni Jen Flower? Tanong ni Ava. Kung sasabihin ko sa iyo na bumangon ang katawan ni Jen Flower mula sa departamento ng pulisya, lumakad dito, at ibinitin ang sarili sa lubod na ito, maniniwala ka ba sa akin? Kabanata 252 Ang nawawalang katawan. Hey! Isang malamig na panunuyalang ang naisagot ni Shitstrong sa sinabi ni Dino. Scum, may scientific basis ba ang sinasabi mo? How could a body move by itself? How could it possible walk over sun miles here, then hang itself from the beam? Nakakatawa ang kwento mo. Kahit na ang mga bata sa kindergarten, huwag kang maniwala sa teorya mo. Tumingin si Dino kay Ava na may pilyong ngiti. Sarge, naniniwala ka ba? Ay! Nag-aalangan si Ava, natigilan, at napaungol na lang, hindi na ako bata. So, Sarge, you don't believe me. You don't believe Jen Flower could have left the police department on its own. Hindi ka naniniwala na pwede itong pumunta dito.
na ang katawan niya ay nagbigti dito. Ibitin mo ang aking puwet. Umikot ang mga mata ni Eva at tumango, kahit na may mga multo sa mundong ito, at baka may mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya, masyadong illogical ang sinasabi mo. How do you expect me to believe you? Simple lang, Sarge. Niresolba mo ang mga kaso gamit ang ebidensya, kaya dapat tayong magsalita ng may ebidensya. Ebidensya. May ebidensya ka ba? Dapat may mga surveillance camera ang kwarto kung saan nakalagak ang katawan ni Genflower, di ba, Sarge? Makukuha mo ang footage sa isang tawag lang sa telepono. Siyempre, kaya ko. Si Eva ay tumawag sa Scout River, na siyang namamahala sa imbakan ng katawan. Nakakonekta ang telepono. Sarge, anong kailangan mo? Scout, tingnan mo kung nandoon pa ang katawan ni Genflower. I just checked half an hour ago. There should be no issues. Sarge, you can rest assured, walang mangyayari sa mga katawan na nasa pangangalaga ko. I want you to check again now. Tingnan mo kung nandoon pa ang katawan ni Genflower. Oo, ako sa ito. Maya-maya, may nagpanik na boses sa telepono. Nasaan si Genflower? Saan napunta ang katawan niya? Hindi ba dapat nasa morgue ang katawan niya? Bakit nawawala? Dahil sa matinding pandinig niya, na mas mahusay kaysa sa aso, narinig ni Dino ang usapan at nag-alok siya ng insight kay Eva, dahil nawala ang katawan ni Genflower, nawawala rin siguro ang katawan ni Hanshom. Parehong nasa gusaling ito ang katawan nila. If things tulad ng inaasahan, ang dalawang katawan na iyon ay lumipat dito ng magkasama. Matapos marinig ang komento ni Dino, mabilis na nagtanong si Eva sa telepono, paano ang katawan ni Hanshom? Nandyan pa ba? Sarge, wait, titingnan ko. Pagkatapos ng maikling paghihintay, nagulat muli si Scout. Paumanhin, Sarge, nawala na rin ang katawan ni Hanshom. Sino kaya ang sumilip sa morgue at nagnakaw ng kanilang mga katawan? Nagpapakamatay sila, hindi ba? Sino ang magnanakaw ng kanilang mga katawan? Maliban kung hindi sila nagpakamatay ngunit pinatay. Maaari ba ang magnanakaw ng kanilang mga katawan ang kanilang mamamatay tao? Sa telepono, ibinahagi ni Scout ang kanyang mga kaltas. Sabihin sa kanya na suriin ang mga video ng pagsubaybay, mungkahi ni Dino kay Eva. Inilibot ni Eva ang mga mata kay Dino at saka itinuro ang Scout sa telepono. Scout, tingnan mo ang footage ng surveillance para makita kung may makikita kang anumang mga pahiwatig. Kailangan kong malaman kung sino ang nagnakaw ng mga bangkay. Dahil sa pagpili sa pagitan ng teorya ng Scout at ng teorya ni Dino, hindi magdadalawang isip si Eva na maniwala sa Scout. Kabanata 253 Mga masasamang espiritu. Dahil hindi maaaring bumangon at makalakad ng mag-isa ang mga katawan ni Genflower o Hanshom, tiyak na ninakaw sila ng isang tao. Maya-maya, may tugon mula sa Scout. Sarge, may nangyayari dito. Sabi niya. Anong problema? Tanong ni Eva. Nabuhay ang Genflower at Hanshom. Sila mismo ang nagbukas ng mga drawer sa palamigan ng morgue. Pagkatapos ay umakyat ang dalawang bangkay, nagsanib ang mga kamay, at sabay na lumabas ng morgue. Ang panunood ng surveillance footage ay natigilan sa Scout. Matapos kumalma at muling suriin ang footage, dali-dali niyang ipinadala ito kay Eva. Dito, pagkatapos mapanood ni Eva at ng mga miyembro ng team ang video, lahat ay natigilan. Lumingon si Dino kay Shitstrong at nagtanong, sa iyong propesyonal na kaalaman at sa iyong paniniwala sa agham, paano mo ipapaliwanag ang video na ito, Shitstrong? Natagpuan ni Shitstrong ang kanyang sarili na nawalan ng mga salita. Nawala ang isip niya, hindi makabuo ng magkakaugnay na tugon. Ang morgue ay bahagi ng departamento ng pulisya, at ginamit ang mga high-definition na camera, na ginagawang napakalinaw ng video. Halatang halata sa video na parehong aktibong itinaas ni na Genflower at Hanshom ang mga takip ng mga drawer mismo at lumabas. Magkahawak kamay pa sila habang paalis na parang nabuhayan ng buhay. Nang makabawi, lumingon si Eva kay Dino at nagtanong, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi mo ba napansin sa video, ang paraan ng paglalakad nila ay hindi normal. Ang kanilang mga katawan ay nanigas na naninigas,
kaya ang kanilang mga paggalaw ay lumitaw na napaka-mechanical. What do you mean? You're not suggesting na naging zombie na sila, di ba? Mga zombie. Kung gusto mo silang tawaging zombie, I suppose you could. But technically, they are not zombies. They are just bodies, controlled by malevolent spirits. Ibinalik ni Dino ang surveillance video at itinuro ang screen. Tingnan mo, Sarge, bago pa sila buksan ni Genflower at Hansho mismo ang mga Kriegs, bahagyang gumalaw ang mga takip ng drawer. Iyon ay nagpapahiwatig na hinawakan ng mga espiritu ang mga drawer, pagkatapos ay angkina nila ang kanilang katawan, at dinala sila ng mga espiritu dito. Natural, ang paliwanag ni Dino ay umani ng panibagong pagtawa mula kay Shitstrong. Hey! After his bout of scorn, he challenged Dino. According to your theory, if Mia can control malevolent spirits, she could kill whoever she wants. Nagko-control sa mga espiritu upang pumatay ng kusa. Hindi ganoon kalakas si Mia. Sa kanyang ginawa, tila isa lamang siyang baguhan na tagapag-alaga ng demonyo. Gayunpaman, kung mahawakan niya ang mga personal na gamit ng mga ordinaryong tao, maaari nga niyang patayin ang sinuman. Kaya, Shitstrong, mag-ingat na huwag basta-basta ibigay ang iyong mga personal na gamit sa iba kung makuha sila ng isang Demon Razor na tulad ni Mia, maaari ka nilang patayin anumang oras. Personal na gamit. I think you're making this up, scumbag. I won't believe a word you say. Kahit na ang mga katotohanan ay inilatag sa harap niya, Shitstrong tumangging maniwala. Pinarangalan niya ang agham, mahigpit na sumunod sa mga prinsipyong pang-agham, at tinanggihan ang mga relihiyosong ideyang ito. Kabanata 254 na paghahanap ng tulong. Para kay Shitstrong, lahat ng sinabi ni Dino ay kalokohan. Nakakairita ang ugali niya kay Ava. Bagamat orihinal na hindi siya naniniwala sa mga konsepto ng relihiyon, ang footage ng pagmamanman na nagpapakita ng matibay na ebidensya ay nagpilit sa kanya na harapin ang posibilidad ng kanilang bisa. Shitstrong, hindi ka naniniwala sa mga relihiyosong bagay na ito, kaya tiyak na mayroon kang sariling pananaw sa sitwasyon. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin sa surveillance video na ipinadala sa amin ng scout, sabi ni Ava. Gusto niyang magbigay ng teorya si Shitstrong. Kung tutuusin, hindi lang siya forensic pathologist kundi isa rin siya sa mga may karanasan sa departamento. Sa mga nakababatang henerasyon ng mga forensic pathologists sa Amerika, si Shitstrong ay nasa top tier. Kaya si Ava ay nagkaroon ng ganap na pananalig sa kanyang mga propesyonal na kakayahan. Sarge, ang dahilan kung bakit ka nalinlang ng scumbag na ito, ang dahilan kung bakit ka naniwala sa usapang relihiyon na ito, ay dahil sa surveillance video. Paano kung ang video ay may mali? Paano kung ito ay na-edit? Sa teknolohiya ngayon, pagdaragdag ng mga ganitong epekto sa isang video. Hindi naman mahirap di ba? Biglang namulat kay Ava ang mga salita ni Shitstrong. Oo, lubos na posibleng na-edit ang video ng pagsubaybay. Pagkatapos ng lahat, ang morgue ay hindi eksaktong lugar na may mataas na seguridad. Kahit na ang Ava ay hindi magagarantiya na ang mga sistema ng seguridad at pagsubaybay nito ay hindi tinatablan ng pag-hack. Ang paliwanag ni Shitstrong ay nagbigay kay Ava ng dahilan para tanungin si Dino. Dahil dito, lumingon siya kay Dino at pinindot, scumbag, paano mo sasalungat sa paliwanag ni Shitstrong? It's none of my business. Kung hindi ka naniniwala, ibaba mo na ang katawan ni Genflower mula roon. Itong mga miyembro ng team mo ay professionally trained. Hindi naman dapat mahirap para sa kanila na gawin iyon, di ba? Hindi na napigil ang magpaliwanag pa ni Dino. Dahil matigas ang ulo ni Ava, hahayaan niyang magsalita ang mga katotohanan. Ang tugon nito na naging dahilan ng pagkunot ng mga kilay ni Ava. She demanded, "What do you mean? Are you suggesting my team can't bring down Genflower's body?" Oo naman. Ang pahayag na iyon ay nag-apoy sa pagiging mapagkumpetensya ni Ava. She commanded her team, ibaba mo agad ang katawan ni Genflower, para ipakita sa hamak na ito na hindi tayo incompetent. Oo, Sarge. Nang matanggap ang utos, dalawang miyembro ng koponan ang nakakita ng bangkito,
umakyat, at naghanda upang ibaba ang katawan ni Genflower. Gayunpaman, sa sandaling iunat ng isang miyembro ng koponan ang kanyang kamay hindi pa man lang nahahawakan ang katawan ni Genflower ay nagkaroon ng kaluskos. Basag. Ang stool na kinatatayuan niya ay bumagsak, na nagpabagsak sa miyembro ng team sa sahig. Nagkaroon siya ng sugat sa kanyang guya mula sa isang pakong nakausli sa sirang dumi. Hindi man malalim na sugat, damyugo ito ng husto. Ang isa pang miyembro ng koponan ay mabilis na naglabas ng mga benda mula sa isang medical kit na kanilang dala at sinimulang bihisan ang sugat ng nasugatan na lalaki. Nakangiting lumingon si Dino kay Ava, "So, Sarge, hindi ganoon kadaling ibaba ang katawan ni Genflower, di ba? Need my help? Ikaw. It's just a matter of bring down a body, why would I need your help? It was just a mishap, nabasag ang dumi, yun lang. It's not a big deal." Kabanata 255 nananatili sa paniniwala ng isang tao. Sa kabila ng hindi tiyak na tono ni Ava, determinado siyang manatili sa kanyang paniniwala. Kahit na may kaugnayan sa multo ang pangyayaring ito, tiyak na hindi siya hihingi ng tulong sa hamak na iyon. Siya ay nakatakda sa kanyang mga miyembro ng koponan na ibababa ang katawan ni Genflower, na tumanggi na bigyan ng hamak na kasiyahan sa kahihiyan sa kanya. Napatingin si Ava sa lights, ang pinakamataas sa team, na nakatayo sa taas na 6 na talampakan at 5 pulgada. Hindi niya kailangan ng dumi. Maabot niya ang katawan ni Genflower sa pamamagitan lamang ng bahagyang pag-unat ng kanyang mga braso. "Lights, ibaba mo ang katawan ni Genflower." "Oo, Sarge." Tumalon si Lights sa pagkilos. Ngunit, bago pa niya maabot, sakto sa paghakbang niya malapit sa mga paa ni Genflower, ang katawan nito, na natural na nakalaylay ang mga binti, ay biglang itinaas ang isang paa at sinipa si Lights. Nahuli sa kawalan, si Lights ay sinipa ng husto sa mukha at napatumba sa lupa. Nakita ng lahat ang nangyari at natigilan, nagkinang, natakot sa pangyayari. What just happened? Gumalaw ba ang katawan ni Genflower? Parang sinipa nito ang Lights, di ba? She's dead, right? Shitstrong declared her dead back at Kings. Kung patay na siya, bakit nakakagalaw ang mga paa niya? Bakit nakakasipa? Ang mga miyembro ng pangkat ay nag-usap sa kanilang sarili. Ang gusali ay sapat na kakaiba sa simula, at ang kamakailang insidente ay nagdagdag lamang ng dagdag na layer ng takot sa kapaligiran. Hindi makapaniwala si Ava sa kanyang nasaksihan at tinanong si Lights, "Kanina ka pa ba sinipa?" "Ah." Bumangon siya mula sa sahig at hinimas ang kanyang namamagang mukha, hindi makatiyak si Lights sa isang paraan o sa iba pa. "I'm not certain, pero parang nataman ang mukha ko. Baka masyado lang mabilis akong gumalaw, at baka bumangga ang mukha ko sa paa ni Genflower." Hindi mapakali si Light sa ideyang sinipa siya ng isang babaeng bangkay. Tulad ng ibang mga opisyal, mataas din ang pinag-aralan niya at may pag-aalinlangan tungkol sa pagkakaroon ng mga espiritu at demonyo. Ang posibilidad na siya ay nagmamadali sa paanan ni Genflower ay tila mas kapani-paniwala. Ang paliwanag na hindi sinasadyang nabangga niya ang paa ni Genflower ay sama ng loob na tinanggap ng iba pang miyembro dahil ito na yata ang pinakamakatwiran na magagawa nila para sa sitwasyon. Dahil aksidente ang nangyari, sa pagkakataong ito ay mas mag-ingat ka sa pagpunta mo para ibaba ang kanyang katawan. Huwag mo nang sagasaan muli ang kanyang paa, utos ni Ava kay Lights. Habang naghahanda ang Lights na gumawa ng isa pang pagtatangka, nag-alok si Dino ng isang palakaibigang babala, "Isang beses ka ng sinipa ni Genflower. Kung pupunta ka ulit doon, sisipain ka ulit." "Kalokohan. Patay na si Genflower. Katawan lang yan. Paanong may nasisipa ang isang katawan? Masyado lang akong mabilis na gumagalaw kanina kaya nabangga ko ang paa niya. Hindi katawan ang sumipa sa akin." Si Lights ay hindi kumbinsido bilang shitstrong. Sa mga hindi naniniwala sa kanya, wala pang masasabi si Dino. Dahil hindi nagtiwala ang Lights sa babala ni Dino, walang silbi ang pagsisikap na kumbensihin pa siya. Hayaan si Lights at masipa muli. Pagkatapos ng lahat, si Genflower ay sinapian lamang ng maliit na bata,
At hindi siya nag-empake ng malakas na suntok, hindi niya kayang patayin si Lights. Sa pinakamasama, maaaring sipain lang ng batang lalaki ang ilang ngipin ni Lights. Casual na inilagay ni Dino ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, handang panoorin kung ano ang mangyayari. Kabanata 256 na dalawang ibon na may isang bato. Bagamat nagsalita si Eva na may kaunting kawalang katiyakan, hindi ito nakaapekto sa kanyang desisyon. Hindi siya hihingi ng tulong kay Dino, lalo na kung may kinalaman ito sa mga multo. Nakatakda siyang ipababa sa mga miyembro ng kanyang koponan ang katawan ni Genflower nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Dino na kutsain siya. Napatingin si Ava kay Lights, na siyang pinakamatangkad sa kanila. Hindi na niya kailangan ng dumi para maabot ang katawan ni Genflower. Sa taas na 6'5", ang kailangan lang niyang gawin ay abutin. Lights, ibaba mo ang katawan ni Genflower. Oo, Sarge. Kasunod ng utos, kumilos ang Lights. Ang una niyang paglapit ay nagresulta sa isang sipa mula sa katawan ni Genflower. Kaya naman, naging maingat siya sa pagkakataong ito, dahan-daang kumilos upang maiwasan ang isa pang sorpresang pag-atake. Siya ay madalas na tumangala sa bawat hakbang, ngunit ang katawan ni Genflower ay nakasabit lang doon, hindi gumagalaw, na humahantong sa Lights na nagpababa sa kanyang pagbabantay. Muli, inabot niya, nagbabalak na suportahan ang mga binti ni Genflower para iangat ang katawan nito at matanggal sa lubad. Ngunit habang papalapit ang mga kamay nito sa kanya, gumalaw muli ang kanina pa hindi pa rin binti ng katawan ni Genflower, at sinipa niya si Lights sa mukha. Ang mahirap na tao ay pinadala sa paglipad sa pangalawang pagkakataon. Tumpak. Malakas siyang bumagsak sa lupa, na nagtaas ng ulap ng alikabok nang siya ay lumapag. Hawak ang kanyang namumuong mukha, napasigaw si Lights sa sakit. Nakangiting tanong ni Dino, "So, aksidente mo bang nasagasaan ulit ang paa niya this time?" Dahil sa pamamaga ng kanyang mukha, nagngangalit na si Lights. Ang pangungutya ni Dino ay naghatid sa kanya sa gilid. "Scumbag, pinagtatawanan mo ba ako? How would I dare to mock you? I just reminded you that there's a malevolent spirit inside Genflower's body, yung munting batang lalaki na binanggit ko kanina na umihipa sa leeg ni Shitstrong. Hindi niya kayang kunin ang buhay mo, pero tiyak na magdudulot siya ng gulo, parang sinisipa ka ng katawan na yan." Paliwanag ni Dino na ikinagalit ni Ava. "Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kung kaya mo, bakit hindi mo ibagsak ang katawan ni Genflower?" May diskarte ang matalinong babae, gusto niyang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Kung magiging maayos ang lahat, hindi lang niya paparusahan si Dino kundi ipapahawak din niya sa mahirap na sitwasyon. Si Ava ay naging isang kapitan sa loob ng maraming taon at bihasa sa pagdidirekta sa mga nasasakupan upang magawa ang mga bagay-bagay. Si Dino, hindi man tanga o simpleng tao, ay nanatiling hindi naapektuhan ng kanyang pakana. He reminded her with a grin, "Sarge, I'm not one of your team members. You can't control me that way. If you want me to work for you, Sarge, you need to ask me sincerely." Dahil sa sinabi ni Dino, nakaramdam ng pagkadismaya at galit si Ava. "Scumbag, what do you mean? You expect me to be big you? Do you really think you're that powerful? Sarge, ano bang sinasabi mo? Bakit ayaw mo akong umalis? Regular citizen lang ako." Ang mapanlin lang na pananalita ni Dino ay muling nagpasigla sa galit ni Ava. "Scumbag, kung patuloy mo akong niloloko, huhulihin kita. Inutusan kitang ibaba ang katawan ni Genflower ngayon. Ako ba ang tinatanong mo? Walang itanong. Inutusan kita. Well, hindi ako tumutugon sa mga utos. Walang makakapag-utos sa akin." Kabanata 257 Mga salita ni Sarge. "Ikaw." Napatapak ni Ava ang paa sa pagkadismaya, halatang nalilito kung paano haharapin ang hamak na ito. Pagkatapos ng lahat, si Dino ay talagang hindi isa sa kanyang mga nasasakupan, at siya nga ay hindi nasa ilalim ng kanyang jurisdiction. Bagaman nagbanta siyang arestuhin si Dino, isa lamang itong banta. Hindi talaga siya sumunod. Sumunod siya sa mga regulasyon at hindi pinusesan ng isang tao ng walang dahilan,
Ang pagiging hamak ay hindi ilegal, ito ay isang usapin ng moralidad. Bagamat tinitigan ng masama ni Ava, nanatiling walang pakialam si Dino. Ngumisi siya kay Ava at sa tonong nanunuya ay nagtanong, Sarge, nakapagdesisyon ka na ba? Magmamakaawa ka ba na subukan ko? Magmakaawa ka. Inilibot ni Ava ang mata kay Dino. Beg your ass. Just go and drop down the body's genflower now. Kung hindi, huhulihin kita. Arrest me. On what grounds? Kahit naka-uniform ka, and yes, you're very pretty, if you want to handcuff me, you need a reason. Dahilan. Kailangan ko ba ng dahilan para maposesan ang isang hamak na tulad mo? Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga babae ang iyong ginawang kasalanan? Para sa mga bagay na nagawa mo, mayroon akong 1,000 dahilan para arestuhin ka. Sarge, you can't make baseless accusations. If you say I've wronged any girls, you need evidence. Kung hindi ka makapagbigay ng ebidensya, paninirang puri yan. Siyempre, kung gugustuhin mo, subukan mong akitin ako. Wala kang mawawala, at masusulit mo ako, ang pinakamahalaga, makukuha mo ang iyong ebidensya. You want me to seduce you. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Kahit gaano ka kaakit-akit, Sarge, hindi ako sigurado na maaagaw mo ako. Ngunit maaari mong subukan palagi. Baka makita kitang kawili-wili. Kung hindi ako nagbabantay, baka hayaan kitang samantalahin. Ako. Scumbag, I tell you to do something, and here you are spelling nonsense. Keep talking, and believe me, pupunitan ko yang bibig mo. Mabangis na galaw ang ginawa ni Ava na para bang puputulan niya ang bibig ng kung sino. Nang makitang galit na galit si Ava, nagpasya si Dino na huwag na siyang kulitin pa at masayang sinabi, gusto mong ibaba ko ang katawan ni Genflower, walang problema. Pero kailangan ko si Shitstrong bilang katulong ko. Kahit anong sabihin ko sa kanya, dapat niyang gawin ng walang tanong. O backtalk. Kung hindi niya direktang guguluhin si Ava, hahanap siya ng ibang aabalahin. Napagtanto ni Shitstrong na gustong ipahiya siya ni Dino. Na may madilim na ekspresyon, itinuro ni Shitstrong ang ilong ni Dino at nagtanong, Scumbag, ano ang ginagawa mo? I'm up to nothing. I just want your assistance. Sama-sama nating tanggalin ang katawan sa lubad. Kung hindi natin ibababa ang katawan ni Genflower, hindi natin matutuloy ang kaso, na makakaapekto sa kaso ng squad. Mga istatistika ng resolusyon, hindi ba? Habang nagsimulang mag-away ang dalawa, inutusan lang ni Ava si Shitstrong, gawin mo ang anumang iutos sa iyo ng hamak na gawin mo. Gusto kong makita kung anong mga trick ang nakuha niya. Kung susubukan niya ang anumang nakakatawang negosyo, haharapin ko siya. Siyempre, ayaw makinig ni Shitstrong kay Dino, pero hindi siya naglakas loob na baliwalain ang mga utos ni Ava. Kabanata 258 ang tapang ng isang lalaki. Sinama ng tingin ni Shitstrong si Dino, pagkatapos, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sumunod. Oo, Sarge. Ngayong mayroon na siyang boss sa paligid, hindi na nagdalawang isip si Dino na samantalahin ang sitwasyon. Binigyan niya ng utos si Shitstrong. Shitstrong, may isang puno ng willow sa labas ng pinto. Putulin mo ako ng isang sanga ng willow, mga kasing kapal ng isang pinky finger at humigit kumulang 40 hanggang 50 sentimetro ang haba. At siguraduhing marami itong mga dahon. Ang lusher, mas maganda. Bakit? Shitstrong, predictably, nagtanong. Di ba sabi ko kanina? Huwag mo nang itanong kung bakit. Kahit anong hilingin ko, gawin mo lang. Kaya inaasahan mong susundin ko na lang ang utos. Ano, aso ba ako na pinalaki mo? Kahit aso hindi magiging ganito kasunurin. Ipinahayag ni Shitstrong ang kanyang kawalang kasiyahan. Just do it. Hindi naman big deal ang kumuha ng sanga ng willow, di ba? Bilasan mo, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Biglang nagsalita si Ava, halatang curious kung ano ang kailangan ni Dino, na inaakala niyang scam, sa sanga ng willow. Puno ng sama ng loob, lumabas si Shitstrong. Mabilis siyang bumalik na may dala-dalang sanga na tumutugon sa mga detalye ni Dino at iniabot iyon ng may kasamang panunuya.
Country bumpkin, wala kang balak gamitin itong sanga para i-jab ang katawan ni Genflower, di ba? Huwag kang mag-jab dito, kailangan mong i-ugoy ito ng ganito. Paliwanag ni Dino habang sinimulan niyang hagupitan ang nakasabit na katawan ni Genflower gamit ang sanga ng willow. Smack! 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 Sa bawat paghampas ni Dino sa katawan ay bahagyang bumuka ang bibig ni Genflower at umuusbong ang buga ng itim na usok. Nang masilayan ang eksenang bumungad sa kanya, isang usyosong Eva ang nagtanong kay Dino, bakit ang katawan ni Genflower ay bumubuka ng bibig sa tuwing hampasin mo? Bakit ito bumubuga ng itim na usok? Tiyak na ang isang bangkay ay hindi nakakaramdam ng sakit, hindi ba? Ang itim na usok na iyon ay ectoplasm mula sa espiritu, ang parehong maliit na batang lalaki na sinabi ko sa iyo tungkol sa kanina na umihi sa leeg ni Shitstrong. Sa sandaling ikalat ko ang ectoplasm, ang bata ay mapipilitang palabasin. Habang nagsasalita si Dino, isang dagwang ulo ang lumabas sa tiyan ni Genflower. Iyon ay ang maliit na bata. Lumitaw siya, ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin at sinunggaban si Dino. Maingat na iniwasan ni Dino ang kagat at inihampas ang sanga ng willow sa ulo ng bata. Sampal. Ang welga ay dumaong ng may lakas, at ang bata ay sumigaw bago naglaho. Sa kapangyarihan ni Dino, ang pag-aalis ng gayong espiritu ay isang piraso ng cake. Nang maharap ang bata, tiniyak ni Dino kay Lights, maaari mo nang ibaba ang katawan ni Genflower. Ipinapangako kung hindi ka na niya sisipain. Lights, gayunpaman, ay halos psikolohikal na peklat pagkatapos sinipa ng 2 beses. Tumingin siya kay Dino, punong-puno ng kawalan ng tiwala ang mukha, talagang hindi na niya ako sisipain. Sa akin dito, hindi ka niya sisipain. Pero kanina ka pa nandito, sinapak pa rin niya ako. Noon iyon, ito na ngayon. Lalaki ka ba o hindi? 2 beses kang sinipa ng isang babae, o sa halip, isang bangkay ng babae, tapos ngayon natatakot ka. Magpakita ka ng lakas ng loob ng lalaking iyon, di ba? Kabanata 259 na 2 aswang. Sino bang may sabing natatakot ako? Lalaki ako. Bakit ako matatakot sa bangkay ng babae? Kung sakaling maglakas loob siyang sipin ako ulit, pipilipitin ko ang paa niya. Matapos gumawa ng ganoong matapang na deklarasyon, maingat na nagtipto ang Lights patungo sa katawan ni Genflower. Nang makalayo siya ng halos kalahating metro mula sa kanya, bigla siyang huminto, ang mga mata ay nakatutok sa mga paa ni Genflower. Bagamat lalaki si Lights, walang paraan na magkaroon siya ng anumang interes sa mga paa ng isang babaeng bangkay. Ang mapagbantay niyang titig ay dala ng takot na muling masipa. Buti na lang, habang pinagmamasdan niya, hindi gumalaw kahit 1 pulgada ang mga paa ni Genflower. Napansin din ni Lights na ang mga paa ni Genflower, na dati ay paralel sa lupa, ay natural na ngayong nakaturo pababa. Ang pagmamasid na ito ay nagpaginhawa kay Lights, at ang kanyang takot sa bangkay ay nawala. Nag-ipon siya ng lakas ng loob na sumulong, pumwesto sa ilalim ng mga paa ni Genflower. Pagkatapos, hinawakan niya ang mga binti ni Genflower, binuhat, at matagumpay na naalis ang katawan sa silong. Sa sandaling iyon, isang nakakagambalang ingay ang umalingaw-ngaw mula sa timog silangan na direksyon. Kriek! Bumukas ang isang maliit na pinto, at masayang tumalbog palabas ang isang batang babae na nakasuot ng floral dress. Mayroon siyang 2 tirentas sa kanyang ulo, bawat isa ay nakatali ng isang maliit na puting bulaklak. Kasing puti ng porselana ang kutis ng dalaga, parang manika na pininturahan ng sapin ng puting lacquer. Ang kanyang mga mata ay napakalaki at purong puti, walang mga pupil. Ang tanawin ay hindi kapani-pani walang nakakatakot. Nang makita ang maliit na batang babae na tumatakbo palabas, si Shitstrong, na naging isang pag-aalinlangan sa mga multo, ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Pagkatapos sumigaw ay mabilis siyang nagtago sa likod ni Eva. Nang mapagtantong hindi niya ito mapoprotektahan, dali-dali siyang sumilong sa likod ni Dino. Scumbag, tanggalin mo siya dali. Pakiusap ni Shitstrong. Hindi ka naniniwala sa mga multo, Shitstrong. Ngayon alam mo na ang takot.
Ang cute ng little sister na ito, tawagin ko ba siya para makipaglaro sa'yo? Nanunuya si Dino, hindi kumikilos para kumilos. Scumbag, huwag mo akong takutin. Bilasan mo lang at patayin mo siya. Bilis. Ang batang babae, kasama ang kanyang duguan, nabubulok na mga daliri na puno ng uod, ay itinuro si Shitstrong at sinabing, mamatay ka muna. Pagkatapos, sa isang talon, damapo siya sa balikat ni Shitstrong. Hajijek. Ngumiti siya ng malawak, nakanganga ang bibig. Dahil sa takot, bumagsak si Shitstrong sa kanyang upuan, at isang misteryosong likido ang agad na naipon sa lupa, na sinamahan ng masangsang na amoy. Natakot si Shitstrong hanggang sa mabasa ang sarili. Hajijek. Inilabas ng batang babae ang kanyang matutulis at malaperlas na puting pangil at sumugod sa leeg ni Shitstrong. Nang malapit nang bumahon ang kanyang mga ngipin sa balat ni Shitstrong, pinitik ni Dino ang sanga ng willow sa kanyang kamay. Sampal. Tinamaan niya mismo sa noo ang dalaga. Sa isang nakakatakot na alulong, nawala ang batang babae. Isa pang masamang espiritu ang pinalayas ni Dino. Sino ang pumatay sa dalawa kong multo? Isang malakas na boses ng isang matandang babae ang lumabas sa maliit na pinto. Kabanata 260 Ang pag-ibig ko ay galit. Lumabas ang isang matapang na babae na nakasuot ng pulang Amerikana. Si Mia iyon, na hindi bagay sa kanyang kasuotan kung isa sa alang-alang ang mainit na temperatura sa tag-araw sa paligid ng 100 degrees Fahrenheit. Lahat ng naruroon ay nakatingin sa kanya na para bang isa siyang freak. Tanong ni Eva, napatay mo ba si Genflower at Hanshom? Anak ko si Genflower. Dapat manatili siya sa tabi ko magpakailanman, sagot ni Mia na may nakakatakot na katahimikan na pinabulaanan ang sitwasyon. So, pinatay mo sila dahil hindi ka pumayag sa relasyon ni Genflower sa Hanshom. Sinuri pa ni Eva. Hindi ko sila pinatay. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, para lagi silang nasa tabi ko, chillingly explained Mia, her rationality sounds more like that of a deranged person. Dino chimed in, kaya pinatay mo sila at ginawa mong masamang espiritu. Ang aking anak na babae ay hindi masunurin, gayon din ang kanyang kasintahan. Ngunit ang mga espiritu ay masunurin. Ginagawa ng mga espiritu ang sinasabi sa kanila, patuloy ni Mia. Biglang nagsimulang kumanta si Mia at gumawa ng kakaibang mga galaw ng kamay. Isa-isang nagsilabasan mula sa maliit na pinto ang mga espiritu na nakakatakot. Ang ilan ay nawawala ang mga paa, ang iba ay may mga sugat sa kanilang mga ulo o nana na tumutulo mula sa kanilang mga paa wala ni isang magandang tanawin. Hinawakan ni Dino ang sanga ng willow at sumugod pasulong, hinahampas ang mga espiritu hanggang sa wala na sa kanila ang natira. Pagkatapos ng pakikitungo sa mga espiritu, tumunog ang telepono ni Dino na may contact na may label na "Imi-Love". Nang makita ang caller ID, gulat na napabulala si Dino, holy shit. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Galit na galit ang boses sa kabilang linya, Dino, nasaan ka? Pinabili kita ng barbecue, at ang tagal mong nawala, hindi ka man lang tumawag o nag-text. Mahal, huwag kang magalit. May naabutan ako, babalik ako agad. Bumalik agad. Sinubukan ni Dino na magpaliwanag, pero biglang sumigaw si Eva. Scumbag, niloloko mo ba ang ibang inosenteng babae? Dahil sa napakalakas na sigaw ni Eva, narinig ni Jessica ang kanyang boses na malinaw sa araw at ibinaba ang telepono, na nag-aapoy sa galit. Beep beep beep. Natigilan si Dino. Mabilis siyang nag-redial. Ang numero na iyong na-dial ay naka-off. Damn it. Pinatay ni Jessica ang phone niya. Fearing the worst, Dino glared at Eva, anong sinisigawan mo? You made my love misunderstand. If she divorced me over this, you're to blame. Dahil doon, nagmamadaling umalis si Dino, huminto muna para bumili ng barbecue at saka tumungo sa kumpanya. Nang makitang walang laman ang opisina ng CEO at wala nang mahanap si Jessica, nagmadali siyang pumunta sa villa ng pamilya De Matthews. Sinadya ni Jessica na huwag pansinin si Dino, ngunit lalong nagalit, nagpa siya na hintayin siya sa kanyang villa. Gusto niyang makita kung uuwi siya ng gabing iyon. Nang makitang bumalik si Dino, may dalang barbecue sa kanyang mga kamay,
Tumayo si Jessica para umalis nang walang sabi-sabi. My love, wait. Mabilis siyang niyakap ni Dino mula sa likuran. Umalis ka sa akin. Biglang pinahit ni Jessica ang kanyang kamay bilang tugon. Nakaturo sa shell ng durian sa coffee table, nakakunot ang noo na utos ni Jessica, ilagay mo iyan sa lupa at lumuhad ka. Pagnilayan mo kung ano ang nagawa mong mali.